Good morning to our online preaching. Wherever you are, join with me for this few minutes of meditation of the Word of God. So, let us study about what will happen before the coming of Christ. Ano nga ba talaga ang mangyari bago mangyari ang tinatawag na pagdating ng ating Panginoon Kristo. Kasi ang pagdating ng Panginoon ay may dalawang bahagi. Una ay yung tinatawag na rapture o yung pagdagit, no? Na ang Panginoon ay nasa impapawid at tayo na dito pa ay kukunin ng Panginoon. Okay? Kaya ito pong ating talakay ngayong umaga at ang pangalawa na tinatawag na klase ng pagdating ng Panginoon. Habang doon tayo sa langit ay babalik ang Panginoon kasama ang mga banal na kinuha ng Panginoon dito sa lupa. Okay, bababa siya. Okay? Upang digmain itong tinatawag na kalaban ng Panginoon. Tinatawag na Armageddon. No? So, bago dumating ito tawag ng millennial reign of Christ. So mga kapatid, ito pong ating talakayin. Nasa book of Matthew 24 na po tayo. Kaya about the end times na po yung ating talakay. Masahin ko po ang salita ng Diyos na may kita natin sa Matthew 24 verse 3 hanggang 14. Actually, tuloy-tuloy po yan. Ito lang po muna ating isa-isahin. Sabi ng salita ng Panginoon, as Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately till us, they said, when will this happen and what will be the sign of your coming and of the end of the age? Itong mga tanong ng mga disciples. Jesus answered, watch out that no one deceives you. Ito yung kanyang una na babala. No? No one deceives you. Ibig sabihin, walang mga kapandaya sa inyo o hindi kayo madaya. For many will come in my name claiming, I am the Christ, and will deceive many. You will hear of wars and rumors of wars. Ito po nangyari na ba? Manarinig tayo ng mga digmaan, gira, at talagang iba ay nangyari na. But see to it that you are not alarmed. Such things must happen. But the end still, okay, still to come. Nations will rise against nation, and kingdom. These are the beginning of the birth pains. Then you will be handed over to the persecuted. Okay, sa'yo pa kita. Ano pa sabi ng Panginoon sa kanyang salita? And put to death, and you'll be hated by all nations because of me. At the time when it will turn away from the faith and will betray and hate each other. And many false prophets will appear and deceive many people because of the increase of wickedness. The love of most will grow cold, but he who stand firm to the end will be saved. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Ito po yung sinasabi ng salita ng Diyos. Mga kapatid, pinagpala na po ng Panginoon kanyang salita. Kaya po, before the second coming of Christ, many will signs and wonders that were going to happen sa libutan ito, mga kapatid. Kaya ito rin po ang mga tanong ng mga disciples. Sabi niya, kailan po ba mangyari ang mga bagay nito? Okay? When He will come and what is the sign of His coming? Kaya nga po, napakahalaga sa atin ng mga manampalataya na maunawaan natin, okay, maintindihan natin, upang tayo po ng mga manampalataya ay maging handa tayo sa pagdating ng Panginoon at hindi po tayo mapapahamak. Kasi, kung ma-miss natin ito, mga kapatid, napakalaking kalugihan sa atin. Dahil ito yung hinihintay natin pagkatapos na-miss natin ang ating hindi. Parang nag-aabang ka ng tinatawag na sasakyan pagkatapos in a seconds naiwan ka, di ba? Napakahirap noon. Kaya po, mga kapatid, no? Ang tanong dito ay, what are the signs of the end times and Christ coming? Ano po ba talaga ang tinatawag na tanda ng pagdating ng ating Panginoong Jesucristo? Napakaganda na ngayon pa lamang ay ating
maintindihan. Una, nasasabi dito ng Panginoon sa kanyang salita, sa kanyang pagdating, okay, bago siya dumating, sabi ito, watch out that no one deceives you. Una po mga kapatid ay the signs of deception. Nasabi dito, watch out. Okay, mag-ingat kayo na kayo po ay huwag madaya. Sapagkat ito po yung babala ng Panginoon na kung saan ay marami ang darating sa pangalan ng Panginoon. Kaya nga sabi dito sa verse 4, na kaya sa Jesus answered, watch out that no one deceives you, for many will come in my name, claiming, I am the Christ, and will deceive many. Okay. I am the Christ, and will deceive many. Sipin mo yun. Marami na po mga daya kahit mga mananampalataya, ang iba mga kamagagawang pastor, no, na dati aktibo sa gawain ng Panginoon ay nahikayat ng mga maling katuruan. Okay, mga kapatid, sipin mo yun, no? Maraming dating na sinasabing ako ay si Kristo. Okay, mga false prophets, sabi ng Panginoon, false teachers, false apostles. Kaya nga ang babala ng Panginoon, let no one deceive you. Okay, walang sinuman nawa na makapandaya sa inyo. Kaya nga po napakahalaga na tayo patuloy nag-aaral ng salita ng Diyos para ating maunawaan at makilala sino nga ba talaga ang Panginoon sa ating mga buhay. Alam niyo ba sa darating na mga panahon, itong mga Hudyo naghihintay ng Misaya hanggang sa ngayon, di ba? Alam niyo ba, itong mga Muslim naghihintay rin ng Misaya, ang tawag sa kanilang Misaya ay Mahdi. Okay? Nasa kanilang paniniwala, gusto nila na ang buong sanlibutan ay maging Islam. Bakit? Kasi nga, ang sino mang hindi sumunod doon sa tinatawag na Misaya nila, yung sasabi na ikaw ay papatayin. Okay? Kaya yan po ang nais i-implement nila ngayon. No? Kung hindi ka sumunod at sumamba doon sa kanilang tinatawag na Mahdi na yun, mga kapatid, ay ikaw po ay mapapahamak. Kagaya doon sa Revelation chapter 13, hindi ka makakabili ng pagkain. Okay? Hindi ka makakuha ng mga benefits sa government kung wala kang marka sa anumang bahagi ng iyong katawan. Sinabi doon sa noo at sa kamay. Bakit sa noo? Ibig sabihin talaga nilagay sa utak mo yung mga ganong sitwasyon, di ba? Ang kanilang mga pag mayroon ka noon sa isip, sa kamay, yung kamay ginagamit natin sa mga gawa na kailangan sumunod ka sa kanila. Kung mga kapatid, later on we're going to discuss it, i-detalye natin yung tinatawag na signs of deception, no? Inano ko lang po yung pagkaisa-isa, at pangalawa yung tinatawag na signs of devastation, yung tinatawag na natural calamities. Marami na po mga natural calamities na mga nangyayari ngayon, di ba? Mayroong tinatawag na, kaya may tinatawag na global warming. Okay? Yung pabagong-bagong temperatura, mga kapatid, magkaroon ng sobrang lamig, magkaroon din ng tinatawag na sobrang init. Sabi nga, yung Nile River na hindi nahatuyo, nahatuyo daw po dahil sa sobrang init. Okay? Yung Nile River, sabi nila, nagkulay dugo. Yung mga tanda, at sabi pa doon, rumors of war, sabi ng Panginoon sa kanyang salita. Maaaring ang girang ito ay mayroong tinatawag na local war, no, na kapwa bansa, no? Ibig sabihin yung sa loob ng bansa niyo nag-aaway, kagaya po doon sa nangyari ngayon sa Africa, no? Sila nagkakaroon ng tinatawag na kudeta. Myanmar, okay, ibang mga bansa na yan, at bukod pa doon sa local na gera ay meron din silang tinatawag na national at international na tinatawag na gera, mga kapatid, kagaya ng Ukraine, Russia, ngayon naman po Israel at Hamas. Okay? Sabi nga, kaya ganun na lamang yung pagsusumigasig ng mga Israel na ma-eradicate ito, mga kapatid, dahil hindi lamang ito gera ng Israel, sapagkat pag natalong Israel dito, mga kapatid, lalong lalala ito. Okay? Dahil maraming mga grupo yan, yung mga radical na yan, no? Na ang purpose nila ay ang lahat ng tao'y sumunod sa kanila. Sipin mo yun. Kaya gaya sa mga nangyari sa India, na kung saan ay maraming mga mananampalataya, mga churches doon, mga sinusunog, mga kapatid. Pinipersecute. Kaya sa halip na dumami mananampalataya, ay maraming mga mananampalataya na hindi na nagkapatuloy, no? Sumasapit na lamang sa mga maling katuruan in order for them to live. Kaya mga kapatid, hindi na po padali ang buhay ngayon, pahirap ng pahirap.
Kasi siyempre, kung mayroong tiyatawag na gira, magkaroon ng tiyatawag, mga natural calamities, siyempre magkaroon ng tiyatawag na famine, shortage of foods. Maraming mga tao ngayon na walang makain. Kahit dito nga lang sa Canada, sabi nga doon, ay 90,000 homeless daw. No? Siyempre mo yun, pagdating ng taglamig, kaya ngayon, pakalat-kalat pa sila sa mga kung saan-saang lugar. Ang iba po dahil walang makain, pumapasok sila sa mga tindahan, okay? Manguha ng pagkain. Okay, pag dumating naman ang pulis, hindi rin may kulong ng pulis. Andyan lang. Pinapalayas lang sila. Batas subalik uli. Walang makain. Okay? Ang ibang kasi na wala ng trabaho, lalo sa Canada, dumadami yung mga international students. Siyempre, kailangan maghanap ng trabaho. Di ba? Ang iba naman ay pupunta dito pag may gira sa ibang bansa. Ang Canada ay siyempre tanggap ng tanggap lamang. Di ba? So, maraming mga walang trabaho. Mayroon kami kahapon na nakausap na ilang buwan na raw siya na ang trabaho niya ay everyday ay 2 hours. Sipin mo paano ka buhay ng 2 hours. Di ba? Pamasahe mo lamang yon. Okay, kaya siya na-stress siya sa mga bayarin. Di ba? Paano na lang kami, pastor? Okay. Kaya mga kapatid, di ba, sa pagmahal ng mga bilihin ngayon, kaya siyempre, kung mahirap ang trabaho, lalala rin ang tinatawag na kriminalidad at nandyan yung mga sakit na kung saan ay lalala din ng mga sakit. Ibang klaseng sakit, kung pabagong panahon, lamig, init mga kapatid. No? Kaya yan tinatawag na signs of devastation. Tinatawag na natural calamities, mga pagbaha, mga earthquakes sa ibang lugar mga kapatid. Di ba? Sa Pilipinas lamang ay may mga nangyaring mga earthquakes sa bandang Mindanao. Okay, 7.2. Sa iba naman, 6.8. Oh, diyan lamang po sa Pilipinas yan. Ay buong mundo po mga kapatid. Noong kailan lamang maraming mga bansa ang nakaranas ng tinatawag na earthquakes. Okay, yan po ay pagising at babala ng ating Panginoon. Ano ba po yung mga signs of the before end times or before the coming of the Lord? Yung tinatawag na increasing wickedness. Yung paglala ng kasamaan, sabi ng Panginoon sa Matthew 24 verse 10 to 12. Okay, wickedness, sabi ng Word of God. At the time, many will turn away from the faith and will betray and hate each other. Many false prophets will appear and deceive many people. Ito yung kanina sabi ko, deceive. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. Marami raw po ang manlalamig sa pananampalataya dahil doon sa tinatawag na paglala ng kasamaan, siyempre kasama yung mga persecution. No? At sabi nga po doon sa Matthew 37 to 38, ayun Panginoon sa kanyang salita. As it was in the days of Noah, so it will be at the time of the coming of the Son of Man. For in the days before the flood, people were eating and drinking, marrying and giving in marriage. Up to the night, Noah entered the ark. Okay. Kung paano nangyari ang panahon ni Noah, ng mga tao ay walang time sa Panginoon. Si Noah po, bago dumating yung tinatawag na baha ay nangaral sa ng 120 years. Alam niyo ba kung sino na naligtas? Yung kanyang mga mahal sa buhay. 8 po. Yung asawa ng kanilang anak na Shem, Ham, and Japhet. At siyempre yung asawa ni Noah. 8 lang sila. 120 years na pangaral. Ang tao po ay walang panahon sa Panginoon. Napaka-busy. Sabi ng Panginoon, ganun din po ang mangyayari. Kaya po napakalaga sa ating panahon yan, patuloy natin ipanalangin na ating mga mahal sa buhay ay madala at makakilala sila sa Panginoon. Ang kasamaan ay talagang matindi na po mga kapatid. Sabi nga, wickedness is rampant. At ito rin po ay sinabi, no, ni Apostol Pablo kay Timothy sa 2 Timothy chapter 3. Verse 1 to 5. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita. But mark this, there will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents. Diba? Disobedient to their parents. Maraming mga kabataan ngayon na hindi na sinusunod ang mga magulang. Dati mga
bata ay tingnan mo lang, sumusunod na. Ay ngayon, wala lang. Di ba? And then, sa panahon of God, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, binanggit ito, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power, have nothing to do with them. Sabi niya, huwag kang ma-involve doon. No? Kaya po mga kaisipin mo sa mga nakikita natin ngayon, grabe yung mga kasamaan. Di ba? Legal na lang yung mga abortion. Okay? Sabi, lovers of self, lovers of evil, lovers of money, sabi ng Word of God. Yung evil ay nagiging good without natural activities, okay? Immoral, drugs, and criminalities, sabi ng Word of God. Yung mga bawal noon, ngayon ay pwede na. Halimbawa, yung kapwa lalaki, pwede na mag-asawa. Kapwa babae, pwede na mag-asawa. Di ba? Pinopromote pa. Yung mga tiyatawag na abortion. Di ba? Kaya grabe mga kriminalidad. At sa buhay mag-asawa. Kaya ang iba ay hindi na nagpapakasal kasi ang isip nila maghihiwalay din naman. Sipin mo yun, wala yung purpose ng marriage na tinatawag mga kapatid. Ganun po ang mga mangyayari sa uling araw. Ito po yung nangyayari increasing of wickedness. Kaya ngayon nakausap ko yun sa mga kapatiran. Puti rin po siya. Sabi niya, Pastor, ang iniisip ko na lang ngayon ay magtrabaho at maglingkod sa Panginoon. Ano pang ating habulin sa libutan ito? Totoo nga naman mga kapatid. Because anytime the Lord will come. No, itinatayo. Sabi nga, inihanda na yung pagkatayo sa third temple. Ay alam niyo mga kapatid, pag naitayo na yan, hindi natin alam, no? Huwag natin hintayin yan kasi bago mangyari yon ay dyan mag-declare yung tiyatawag na Antichrist na siya ay God. At bago mangyari mga kapatid, ay kukunin muna tayo ng Panginoon at yun po ay pinaghahanda na po nila yon. Okay? So, ngayon pa lamang ay daw tayo laging handa. Ano po yung mga signs of the end times? The signs of persecution. Ano po ang mangyayari sa persecution? Siyempre, maraming mamatay. Di ba? Marami ang magdi-deny sa kanilang panampalataya, kagaya ng sinabi ng Panginoon. Marami ang manalamig sa kanilang mga panampalataya dahil sa tinatawag na pag-uusig. Sabi ng Panginoon dito sa kanyang salita, sa verse 9, Then you'll be handed over to persecuted and put to death, and you will be hated by all nations because of me. Bakit nagalit ang buong mundo? Dahil sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. You'll be hated by all nations because of me. Hindi sila nagalit sa iyo dahil kayo mabait, matulungin. Nagalit sila sa iyo dahil sa pangalan ng Panginoon. Okay? Dahil yung mga taong nagalit sa iyo, hindi sila naniniwala kay Kristo na siyang Misaya, na siyang tagapagligtas, na siyang ating pag-asa mga kapatid na hinihintay. Kasi iba yung kanilang hinihintay na Misaya. Okay, iba. Yun ang tiyatawag na hinihintay na Misaya. Alam mo yung ano yun? Antichrist mga kapatid. Gagawa ng mga himala na siyang magbibigay ng mga sagot sa mga problema ngayon. Na siyang maunguna sa buong mundo na siya'y napakatalino at may kapangyarihan siya. Kaya niyang gumawa ng mga himala. Kaya niya magpaula ng apoy mula sa langit mga kapatid. Kaya siyempre dahil sa mga persecution, sabi ng Word of God, many will abandon their faith. Manalamig. Ay wala pa nga persecution mga kapatid. Dito sa atin, di ba? Marami nang nalamig at iniwan ang kanilang pananampalataya. May ibang bansa na talagang iniwan na ang kanilang pananampalataya. Kagaya halimbawa sa Middle East, kay mananampalataya, o-offeran kanila na sumama sa kanila. O, di ba? Maging regular ka sa trabaho. Ay, simple, ang mga tao, hanap nila pera. Ay, di, sabi niya, okay lang naman to. Mahalaga, mabuhay sa panahon ngayon. Na kahit sa patalim ka hakapit, hindi na niya iniisip ang kanilang pananampalataya sa Panginoon. At ang sabi ng Word of God sa 2 Timothy chapter 3 verse 12, no? Lahat na sumusunod sa Panginoon ay makaranas ng tiyatawag na pag-uusig. Sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 12, In fact, everyone who wants to live a godly life in Christ will be persecuted.
Kung nagnais ka na sumunod sa Panginoon, ikaw po ay makaranas ng tinatawag na persecution. Okay. Kaya nga po, ito yung tinatawag nga the falling away, yung pagtalikod ng marami sa kanilang mga pananampalataya. Kaya sabi sa 1 Timothy chapter 4, verse 1 to 2, sabi ng Word of God, the Spirit clearly says that in latter times some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons. Mga katuruan ni Satanas. Such teachings come through hypocritical liars, whose conscience have been seared as with a hot iron. They forbid people to marry and order them to abstain from certain foods, which God created to be received with thanksgiving by those who believe and who know the truth. For everything God created is good, and nothing is to be rejected if it is received with thanksgiving, because it is consecrated by the word of God and prayer. Kaya napakahalaga, no? Lahat ng pagkain naman ay siyempre, hindi naman pinagabawal. Minsan lamang, siyempre bawal yan kung may sakit ka na kontra sa'yo, kagaya sa akin minsan, ay yun ang iwasan. Pero yun po ay nililista po ng Panginoon sa pamagitan daw ng ating pananalangin sa Panginoon. Pasasalamat sa Panginoon. Bakit sa ating panahon ngayon, mga kapatid, ang problema, bakit marami yung nagsisipagtalikod sa kanilang pananampalataya? Wala pang persecution yan. Unang dahilan, kulang sa pagbabasa ng Word of God. Pangalawa, hindi nanalangin, mga kapatid. Kulang din sa pananalangin. Pangatlo, kulang din po sa pagdalo sa mga pagtitipon. No? Siyempre, kung ikaw may sakit spiritual, mga kapatid, kailangan pakainin mo yan. Di ba? Kung ikaw may sakit physical, kailangan kumain ka para maging malakas. Minsan, pinapainom ka ng gamot, di ba? Pinapainom ka ng mga supplements. Ganun din po sa spiritual na kalagayan. Ngayon, alam mo nanghihina ka. Hindi ka pa magbabasa ng Biblia. Hindi ka pa mananalangin. Hindi ka pa dadalo sa mga pagtitipon o ano mga Bible study. Kaya manghihina ka talaga, mga kapatid. No? Yan tiyatang na falling away from the truth of the Bible. Alam mo, isa sa mga tanda ng mga tao po, mga kapatid, ay lumalayo sa Panginoon once na nakaligtaan natin na magbasa ng Biblia. Iyan po ang tanda, mga kapatid, na kung ikaw ay hindi ka na nagbabasa ng Biblia ay mayroon ng problema. Kailan na magpasuri sa doktor ng mga doktor walang ibang ating Panginoon. At hindi ka na rin nanalangin. No? At minsan madali ka pang maniwala doon sa tinatawag na man-made teaching ng mga tao. Okay, yung tradisyon. Yung mga teaching na wala sa Biblia. Madali ka maniwala at papapaniwala ng mga false teachers. Even false pastors, false prophets, false apostles. Kaya nga po mga tao ay lumalayo doon sa tinatawag na katotohanan. Ngayon po sa eskwelahan, di ba? Sa halip na itinuturo ang tao ay nilikha ng Diyos. Itinuturo na ang tao ay tinatawag na evolution galing sa, di ba, sa unggoy. Di ba? Alam naman natin, siyempre, pag unggoy din yung ipapanganak. Sipin yung mga ganong evolution theory na yung mga kapatid. Iyon pa rin ang piniwalaan ng iba para patunayan na walang Diyos. Okay. Kaya dahil dito sa tinatawag na pagkaligaw, siyempre, na-influence pa sila ng mga maling practices. Sila po ay nag-compromise sa kanilang pananampalataya at tuluyan na pong nailigaw at nailayo. Kaya po ang sabi naman ng Panginoon, those who remain faithful unto the end shall be saved. Amen, mga kapatid. Magpakatapat tayo hanggang sa katapusan, no? Sapagkat sabi ng Panginoon, the love of many growing cold. Maraming mga nanalamig. Amen. Pag-pray natin ang ating pananampalataya ay maging masigasig. Ang ating mga mahal sa buhay ay maligtas. Yung dati na isa pa na mga katuruan ngayon, yung calling evil good. Alam nating masama, mabuti pa rin, no? Ito yung sinabi niya ni Isaiah chapter 5 verse 2. Okay, kagaya halimbawa ng mga tiyatawag na LGBTQ, di ba? Mga lesbian, di ba? Mga bakla, tumboy, mga silahis, mga kapatid, no? Iba-iba pa. Ibang klase. Kaya nga sabi ng Word of God dito sa Isaiah, dahil ko lang mabasahin. Chapter 5, verse 2,
Binabasa. He dug it up and cleared it of stones and planted it with the trees vines. He built a tower in it. Kaya nga po, isa sa mga ginagawa na killing for the sake of religion. Di ba iba? Nagalagay sila ng mga bomba sa kanilang katawan at pupunta sila sa ibang lugar na kung saan, halimbawa, kontra sa kanilang reliyon o iba yung reliyon nun. Pupunta sila doon at doon sila po ay magpapakamatay kasi ang isip nila, pag namatay sila dahil sa kanilang reliyon, sasalubungin sila ng mga anghel doon sa langit. Diba? Maging maganda ang kanilang mga buhay, mga kapatid. Ano yun? Kaya same-sex marriage, abortion, mga illegal drugs, pre-marriage, o tiyatawag na sex before marriage, mga kapatid. Diba? Parang normal na lamang. Wala nang tiyatawag na holiness o kabanalan sa ganong ginagawa. Calling evil good. Alam ng masama ay mabuti pa rin. Diba? Same-sex marriage. Sipin mo yon. Kaya ang iba ngayon ay dahil pareho silang, siyempre, kung kapwa lalaki, kapwa babae, yung kanilang pinakaanak na yung aso. Diba? Yun lagi ang inaalagaan nila araw-araw, mga kapatid. Ano ba po? The works of Antichrist. Well, rebelled. Si Antichrist po, mga kapatid, yung kanyang mga trabaho sa uling araw, ito po ay mahayag. Sabi sa 2 Thessalonians chapter 2, verse 1 to 4, concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our being gathered to Him, we ask you, brothers, not to become easily unsettled or alarmed by some prophecy, report, or letter supposed to have come from us, saying that the day of the Lord has already come. Don't let anyone deceive you in any way. Huwag daw po tayo magpadaya sa anumang paraan. For that day will not come until the rebellion occurs and the man of lawlessness, sino yun si Antichrist, is rebelled, the man doomed to destruction. He will oppose and exalt himself over everything that is called God or is worship, so that he sets himself up in God's temple, proclaiming himself to be God. Yung sabi nga, yung itayo na tinatawag na third temple, doon siya mag-declare na siya po ay Diyos, mga kapatid. Third temple, bakit? Kasi yung unang temple yung pang pinatayo ni King Solomon. Ang, di ba? Nung panahon ng Babylon, sinira po yun, tapos nirestore uli. Nirestore uli ng mga Persian king. Okay? Kaya pumunta doon si Zerubbabel, okay, sina Ezra, sina Nehemiah. Okay, si Nehemiah naman, tayo yung wall. Sina Zerubbabel naman, ayusin yung temple na yon. Okay, and then, yun po ay nasira uli. Okay? Kaya po ang kanilang inaayos ngayon, itong tinatawag na third temple, nasira yun ng panahon ng mga Roman Empire, no? Sinunog uli yun. Okay? Ngayon, itatayo po nila yung tinatawag na third temple, mga kapatid. At doon yung mag-declare siya, Satanas, si Antichrist pala, na siya yung tinatawag na Diyos. Now, ano po, mga kapatid? The global evangelism na ipapangaral ang Word of God ayon sa Matthew 24:14, pagkatapos na may pangaral ang salita ng Diyos sa buong sanlibutan, saka darating ang wakas. Mga kapatid, iba't ibang paraan na ng pangaral. Dati ay pupunta ka sa isang lugar, sa mga liblib na lugar, hanggang ngayon naman. Pero ngayon po, napakadali. Kagaya sa akin, online. Di ba? Na may mga tao nga, naghahanap kung ano, nakita nila, nakarinig sila mensahe ng Panginoon, mapaalahanan sila. Okay? Through media, house to house, through church planting. Kaya nga po, iba-ibang paraan. At lahat tayo naman ng palataya ay may obligasyon po tayo sa tinatawag na pangaral ng salita ng Diyos. Mga kapatid, ilan lamang po yan sa tinatawag na tanda na nalapit ng pagdating ng Panginoon. At susunod naman po ay the true Messiah will destroy the counterfeit Messiah, yung tinatawag na Antichrist. At talakayin po natin yan sa sunod. Amen. Kaya yan lang po ang mga paala bago dumating ang Panginoon. At ito po yung nangyari na. Hindi ibig sabihin upang alamin natin lahat kung kailan talaga darating ang Panginoon. Walang nakakalam, sabi ng Panginoon. Ang mahalaga, alam natin na tayo ligtas at nakahanda ang ating espiritu. Yung pong napakahalaga. Kahit nagdoktor tayo ng Bible,
Kaya alam natin ang Biblia kung tayo po hindi nakahanda. Ayun po ang napakadelikado. Kaya mga kapatid, pinag-aaral natin ito ayon sa ating sinisilis about Matthew upang tayo po ng mga manampalataya maghanda. Amen? Napakahirap na pong maiwan dito sa tinatawag na rapture o pagdagit ng Panginoon tayo kukunin, no, sa kanyang muling pagbabalik. Kaya magpatuloy po tayo, magpalakas po tayo at patuloy na maglingkod sa ating Panginoon. Amen? God bless you all po at maraming salamat. At ang tanong ngayong umagang ito ay, kung sakaling dumating ang Panginoon ngayon, nakahanda nga ba tayo? At kung hindi po tayo nakapaghanda, napakahalaga po na isiguro natin ang ating mga buhay o huwag po nating baliwalain mga kapatid itong sabing pagdating ng Panginoon. Sabi nga, Pastor, matagal na yan. Yes, matagal na yan. Kaya sabi ng Panginoon, kaya hindi para siya dumarating ayon sa 2 Peter chapter 3 verse 9, kasi gusto ng Lord na lahat ng tao ay magsisi at magbalik loob sa ating Panginoon. Amen? Kaya nais ng Lord na lahat ng ating mga mahal sa buhay ay maligtas, kasi nakakatakot pag sila po ay naiwan. Tayo manalangin. Dakila pa ng Diyos, nagkapasalamat kami sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya at pagkapala, sa iyong mga salita, O God, na nagpapalala sa amin, Panginoon. Yes, O God, upang kami maging handa sa iyong muling pagbabalik. Ang dalangin namin, Panginoon, pangunahan niyo po lahat ng mga mahal sa buhay. Sila po ay makakilala sa iyo, Panginoon. Buksan mo kanilang mga puso, kanilang mga isip. Buksan, Panginoon, ang mga kaisipan nila about spiritual matters, Panginoon, na sila maglingkod din po sa iyo, Panginoon. Yes, O God, we are praying also, Lord, na kung saan ang mga may sakit ngayon ay patuloy mong pagalingin, kagaya ni Termina, Panginoon, pagalingin mo siya, O God. Yes, O God, sa kanyang mga naramdaman na makita ng doktor kung ano po yung mga sakit at dahilan, Panginoon, ng kanyang, yes, O God, malakas na pagtibok ng kanyang puso, Panginoon. Yes, O God, at pabagong-bagong BP niya, O God, in Jesus' name. Tulungan mo siya at ganun po, Lord, we are praying sa mga may sakit, kaya, Panginoon, sa mga parents ni Sister Myrna Sanchez, Panginoon, yung kanyang mama at ang kanyang tatay ni Tatay Jacinto, Panginoon, Lord, we pray for complete healing at kagalingan sa kanila. At sa iba pang mga may sakit ngayon, Panginoon, di amin nabanggit, ikaw manguna. We are praying also, Lord, sa mga kapatid namin na nanghihina, palakasin mo sila na sila ay patuloy na maglingkod sa iyo hanggang sa ikaw ay dumating. In Jesus' name, we pray, Lord, na maging aktibo, maging involved kami sa iyong mga gawain, Panginoon. Tulungan kami na may pangaral ang iyong salita upang ang mga tao ay patuloy na makarinig na iyong mga salita, Panginoon. We pray po, Lord, sa oras ito, Lord, i-bless mo ay mga pastor sa Victoria City Church International at ganun po, Lord, lahat ng mga leaders namin, Panginoon. Salamat sa kanilang buhay. Yes, O God, lahat sa mga sympathizers at ganun po mga members pang na patuloy mong ginagamit upang makapaghikayat pa kami ng mga tao na sumunod, sumamba sa iyo, Panginoon. We are praying, Lord, na supply mo pangailangan ng mga kapatid namin na may mga pangailangan, O God. Yes, O God, lalo po, Lord, mga kapatid namin na nandito, Lord, mga international student, O God. Alam namin hindi napakadali para sa kanila, Panginoon. Ngunit alam namin, O God, na tutulungan mo sila sa kanilang mga pangarap na ito'y matupad. We pray, Lord, bigyan mo sila ng wisdom and financial support, Panginoon, in Jesus' name. Gaya pa ni Eliza Zuniga, ikaw manguna sa kanyang buhay, Panginoon, matugunan ang kanilang pangailangan, bigyan sila ng wisdom. Yes, O God, sa kanilang pag-aaral, kagaya niya Eliza, Panginoon. Yes, O God. Yes, O God, ikaw po ang manguna sa kanya, Panginoon. Lord, bless mo siya, Panginoon. Ganun po, Lord, we are praying for Gerardo Cruz sa kanyang pancreatic cancer, Panginoon. Lord, pagalingin mo siya, Panginoon, in Jesus' name. Yes, O God, at ikaw ang patuloy na manguna sa kanyang buhay. We pray po kaya Star Tiffany, Panginoon. Lord, tulungan mo siya sa kanyang pag-aaral, bigyan ng kalakasan at kaalaman, matapos siya ngayong pag-aaral. At yun po, Lord, kaya John Jarvie, Panginoon Garcia, Lord, tulungan mo siya, Panginoon, na yes, O God, matapos ang kanyang pag-aaral. At salamat, Panginoon, dahil nakapanganak ng kanyang asawa na Sister May, Panginoon, at naging maayos, Panginoon. Lord, thank you, Lord, for that blessings, Panginoon, in Jesus' name. We are praying also, Panginoon, sa mga kapatid natin, Panginoon, na nag-aaral kagaya, Panginoon, ni na Mayton. We pray na maayos sa kanyang papel upang manatili sina Pastor Tony Jimenez, Panginoon, at ang kanyang asawa, si Pastor Leonora, Panginoon. Yes, O God, na makasama nila dito sa Canada sa pangalan ni Jesus. At alam namin may mga plano ka upang maging, yes, O God, patuloy na may pahayag ang iyong mga salita sa ibang lugar, Panginoon. We are praying also kay Pastor Eloisa. Bigyan mo silang wisdom ni Lord sa kanyang pag-aaral at patuloy mo siyang ginagamit sa iyong mga gawain, Panginoon, in Jesus' name. At ganin po, Lord, sa kay IC, Panginoon, tulungan mo siya sa kanyang pag-aaral, O God.
Yes, O Lord, at sa iba pa na yung mga international student kagaya Panginoon Star Girly. Yes, O God, at Brother Joseph, O God, ikaw mag-supply ng kanilang pangailangan na matapos ng kanilang pag-aaral. Ganun kay Angeline na maayos sa Lord ang kanilang mga papel po ngayon, Jesus name. We pray po, Lord, kaya sa mga minister, Christy, Panginoon, ang flight nila, Panginoon. Yes, O God, papuntang Hong Kong. Yes, O God, na maayos din po, Lord, na walang mga sagabal na ma-enjoy nila Panginoon papunta nila sa Hong Kong in Jesus name, O God, at ang kanyang mga mahal sa buhay, Panginoon Star Christy Reyes, O God, in Jesus name. Yes, O God, ikaw po ang manguna sa kanilang mga buhay, and we are praying also, Lord, sa mga kapatid namin na may mga pangailangan financial, we pray, Lord, for financial breakthrough, Panginoon. At ganun po lang yung kapatid, si Pastor Aib Galang Salomon, i-bless mo po ang kanyang ministry sa Manila at sa Caloocan, Panginoon, kasama ng kanilang mga leaders. I-bless po, Lord, mga kasama namin ngayong maga sa online. Mr. Bing Radam, O God, we are praying. Lord, ang kanyang pinay-pray na si Gerardo Cruz. Ang kanyang mga mahal sa buhay na makasama sa paglilingkod sa iyo. At ang bawat isa, O God, na kasama ngayong umaga. Lord, pagpalain mo silang lahat, O God. At ang buong BCI family, London, Philippines, at dito sa Toronto, Panginoon. Yes, O God, ang bawat isa, Panginoon, na ginagamit mo sa paglilingkod. Patuloy mong papalain, nalapulo lang yung mga leaders, Lord, na tinawag mo sa paglilingkod, O God, sa mga meeting. I-bless mo sila, Panginoon. Thank you, Lord, at i-bless mo kayo mga mahal sa buhay, sa kanilang mga pangailangan. Dahil dalangin sa masa tayo sa Panginoon sa ating tagapagligtas. Amen. Maraming salamat mga kapatid sa inyong pagsama sa akin ngayong umaga sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos upang tayo mapaalahanan sa nalapit na pagdating ng panahon ng pagdating ng Panginoon. Amen. Kaya po huwag tayong manghina. Bagkus magpalakas tayo, maraming mga pagsubok, maraming mga problema kasi minsan inaalaw ng Lord yan at yun naman ang sinasamantala ni Satanas na ikaw ay sumuko sa iyong pananampalataya. Amen? Kaya salit na tayo sumuko, tayo magpatag. Amen? Huwag tayo manghinawa sa paglilingkod natin sa Panginoon dahil malapit na pong dumating ating Panginoon. Amen? Ang blessing ay sabi niya, nasa kamay niya na. God bless you all po at maraming salamat at huwag natin kalimutan na sa Diyos po ay walang imposible. Amen? Maraming salamat mga kapatid. Hanggang sa muli po.